Magandang gabi mga kapuso, ito ang News TV Live. Ako po si Ivan Merina, nag-uulat mula dito sa ospital ng Makati. Ngayon lamang po, ilang segundo pa lamang ang nakararaan, dumating ang isang mahabang convoy. Nangunguna ang dalawang police mobile at tatlong pick-up, saka ang ilang mga naka-full battle gear na mga PNP staff. At kasunod nito ang tatlong pang ambulansya. Bagamat sa ngayon ay hindi malinaw kung saan mismo nakasakay ang tinaguriang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles na nakatakdang operahan sa hindi pa natitiyak na schedule dito sa ospital ng Makati. Dito pong araw ng Biyernes ng payagan ng Makati Artist Branch 150 ang kampo ni Napoles na magpa-opera siya sa kanyang karamdaman sa matres. Bagamat hindi pa nga tiyak na ngayon kung kailan mismo isasagawa ang kanyang operasyon. At sa ngayon nga po, nagkakagulo na ang mga tao dito, partikular ang mga kawani ng media na pilit nagtitigan para makakuha ng video ng pagdating ni Janet Lim Napoles. Sa ngayon ay nakababa na po ang mga lulan ng mga convoy ng sasakyan, pero mabilis ding hinarang ang lahat ng mga nakikisyoso at gayon din ang mga kawani ng media na pilit ang kumukuha ng video. Sa ngayon po ay wala pa tayong nakakausap na kahit sino mang kinatawan ng ospital at hindi pa rin tayo sinasagot ng kanyang abogado na si Attorney Faye Singson. At yan po muna ang pinakahuling ulat mula dito sa ospital ng Makati. Balik muna tayo sa studio. Yes, Ivan? Ivan? Atin niyo po na papanood ang live video na kuha po dyan sa may ospital ng Makati. Pasado, alas 9:30 ng gabi, umalis ang convoy ni Janet Lim Napoles sa Fort Santo Domingo sa Laguna at una pong lumabas ang tatlong police mobile na sinundan pa ng ambulansya at isa pang sasakyan. Bukod dyan ay limitado ang impormasyon kung sino-sino ang mga kasama sa convoy. Noong nakarang Biyernes ng pahintulutan ng Makati Regional Trial Court Branch 150 ang confinement at pagpapagamot ni Napoles para sa bukol sa kanyang matres. Gayunpaman, partikular na pinili ng korte ang ospital ng Makati na isang pampublikong ospital at hindi ang pribadong ospital na hinihiling ni Napoles. Bilang isang pampubliko ospital, mas neutral ground daw ito at ayon kay Attorney Josfa Valencia, ang Clerk of Court ng Makati RTC Branch 150, hindi nakasaad sa resolusyon ng korte kung ilang araw pa hintulutang magpagamot sa ospital si Napoles. Nasa discretion na raw ito ng attending physician ni Napoles sa ospital ng Makati. Matatandaan noong March 21 lang, sumakit daw ang tiyan ni Napoles sa gitna ng pagdinig ng kanyang mosyong magpagamot sa pribadong ospital. Dahil dito, dinala siya sa ospital ng Makati para sa isang emergency check-up. Pero matapos ang ultrasound, blood test at ECG, sinabi ng medical director ng ospital na si Dr. Perry Peralta na hindi raw kinakitaan si Napoles ng agarang pangangailangang maoperahan sa matres. Gayunpaman, malinaw raw na may problema siya sa kalusugan. Si Napoles ay kabilang sa unang batch ng 38 individual na kinasuhan ng plunder sa Ombudsman kaugnay ng maanumalya di umanong paggamit sa Priority Development Assistance Fund o PDAF. Bago ang hospital confinement, nakadetine si Napoles sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna para sa hiwalay na kasong serious illegal detention na isinampal laban sa kanya ng pork barrel scam whistleblower na si Ben-Hur Luy. Samantala, para sa pinakahuling mga update, kausapin po natin ngayon ang ating kasamahan na si Rafi Tima, live mula dyan sa ospital ng Makati. Rafi? Cedric, ilang minuto pa nga lang ang nakakaroon na dumating na nga dito sa ospital ng Makati itong si Janet Lim Napoles, dulan ng isang pick-up ng Philippine National Police. Dalawang hagad at dalawang pick-up kasama ang isang escort, yung complement ng convoy nitong si Janet Lim Napoles nang dumating dito sa ospital ng Makati. At napakaraming dumagsang tao rito bukod sa mga miyembro ng media. Yung mga residente na nakapaligid dito sa ospital ng Makati ay nakiosyoso rin. At katunayan ay nagtakbuhan doon sa entrada ng pintuan malapit sa emergency room nitong ospital ng Makati para matunghayan itong pagpasok nitong si Janet Lim Napoles. Mabilis siyang ipinasok, Cedric, ng mga polis. Kasama yung dalawang escort niyang mga babaeng Special Action Force. Papasok doon sa first floor ng ospital.
ayon dito kay Makati Police Chief Superintendent Manuel Lukban ay inaasahang ngayong gabi ay magpapahinga itong si Janet Lim Napoles at i-work up pa siya, so hindi inaasahan agad-agad na isasagawa yung kanyang operasyon. Malamang ay abutin pa rin ng mga 1 hanggang 2 araw bago yung sasailalim pa ito sa work up. At sa ngayon ay kausap din natin yung punong barangay nitong Barangay Pembo kung saan naroon itong ospital ng Makati dahil inaasahan na nila yung tagsa ng mga tao rito. Sa katunayan, yung kalye dito sa harapan ng ospital mismo ay pansamantalang isinara para nga ma-accommodate itong convoy ni Janet Lim Napoles at para hindi rin magkaroon ng traffic jam kasi maliit lang na kalye ito at napakaraming tricycle. Kung kaya't in-arrange na isarado muna ito pansamantala sa daloy ng trapiko para makapasok ng maayos itong convoy ni Janet Lim Napoles. Sa ngayon ay hinihintay natin kung may magbibigay ng statement mula sa mga abogado ni Janet Lim Napoles kung sino yung kasama niya na pumasok doon sa loob. At pati mga medical personnel ng Ospital ng Makati, hinintay pa natin kung sino yung pwede magbigay sa atin ng statement. Patungo sa mga susunod na hakbang, ngayong nandito na sa Hospital ng Makati, itong si Janet Lim Napoles. Cedric? Rafi, yung alam naman natin, laging napag-uusapan dyan, yung gastos di umano doon sa pagdadala kay Janet Lim Napoles mula doon sa ospital, papunta doon sa, mula sa kanyang piitan hanggang doon sa kanyang ospital. Ano ang napansin mo doon sa convoy na naghatid sa kanya dyan? Ilang mga members ng police ang dumating at kumbaga ano yung logistics nila kanina, Rafi? Well, considerably mula sa huli natin na-cover itong si Janet Lim Napoles, particular nung kaka-aresto pa lamang niya, napakalaki na yung drastic change, kumbaga, sa bilang ng mga personnel na kasama dito sa convoy ni Napoles. Nabanggit ko nga kanina, 2 pick-up na sasakyan yung sinakyan niya, at saka yung mismong pinaglulanan dito kay Napoles ay isang pick-up ng PNP Special Action Force. So 2 pick-up, isang escort, at 2 hagad. Yun lamang yung kanyang complement. Malayo na ito doon sa napakaraming bulto ng mga pulis na kasama sa convoy doon sa mga huling nakita natin siya lumabas mula sa piitan. At kuminsan may coaster pa. At kuminsan meron pang decoy. Yun yung nagpapadami ng mga police personnel na umaalalay sa kanya. Pero sa ngayon ay konti na lang yung ating nakita. Bagamat kung ihahambing natin sa ibang mga ordinaryong mga preso, medyo marami pa rin talaga siyang complement dahil nga sinasabing ibanta sa kanyang buhay. Pero kung ikukumpara, doon sa mga nakarapaglabas siya ng piitan, mas konti na ngayon yung kanyang escort, Cedric. Okay, Rafi, ang pinapakita kasi nating video ngayon, yung kuha ng eksaktong dumating siya doon sa Ospital ng Makati, ito si Janet Lim Napoles, at mukhang malapitan talaga itong mga cameras natin. Nakita mo ba siya ng malapitan at kung oo, pwede mo bang i-describe sa atin kung ano yung napansin mo kanina sa kanyang appearance kanina, Rafi? Well, actually, Cedric, naunahan tayo ng mga tao nang dumugin na itong si Janet Lim Napoles dahil inaasahan nating dadaan siya doon sa mismong pintuan ng emergency room. Doon tayo nakaabang at doon tayo nakatayo. Dahil nandun din yung Chief of Police ng Makati. Pero nung dumagsa na napakaraming sibilyan kasama yung ibang membro ng... Actually, mas marami yung sibilyang nagdagsaan kesa doon sa mga cameraman natin. Doon na sa may gilid ng emergency room siya So hindi natin siya namataan, Cedric. Okay, kamusta naman yung situation nyo dyan sa may kalsada? Nabanggit mo kanina ay isinara itong kalye. Meron na bang ibinigay na impormasyon kung hanggang kailan mananatili yung ganitong status na sarado itong kalye dyan sa malapit sa Ospital ng Makati, Rafi? Nung kausap natin, Cedric, yung punong barangay dito kanina, sabi niya pagka-dating dito ng convoy at pag-alis itong kanyang mga escort ngayong gabi, ay bubuksan na ito sa trapiko. One way na talaga ito, Cedric, noon pa man, dahil may mga report kanina na talagang sinadyang ginawang one way ito para kay Napoles. Pero nakausap natin yung punong barangay, talaga namang one way na raw ito noon pa. Pero ngayon lang ito isinara, para nga daw hindi magka-traffic jam. Pero inaasahan nga bubuksan din agad ito. Pero i-assess pa raw nila yun bukas naman, Cedric, kapag inaasahan nilang daragsapay mas maraming media, lalo na kapag nagsimula na yung medical bulletin na... pinangako naman sa atin ng Ospital ng Makati ay magiging regular, inaasahan nilang maraming media rito. So i-assess pa rin nila kung mananatiling bukas. Maliit lang naman, Cedric, 2 kanto, inasaharap mismo ng ospital. Yun yung pansamanta nilang isasarado at kailangang umikot ng isang bloke yung mga sasakyan paikot dito sa ospital para umiwas dito nga sa harapan ng
Ospital ng Makati kung saan narito nga nakakam out yung mga miyembro ng media, Cedric. Okay, maraming salamat Rafi Tima at muli kami makikibalita sa inyo para sa karagdagang update. Yan po ang kasama natin si Rafi Tima live mula sa Ospital ng Makati para sa pagdating ni Janet Lim Napoles sa Ospital ng Makati. Samantala, pasado alas 10:15 ng gabi dumating si Janet Lim Napoles. At gaya nga po na nabanggit ng ating mga reporters na nandun sa field ay kasalukuyang may kahigpitan din po kahit paano itong seguridad na nakakapalibot dito kay Janet Lim Napoles. At nabanggit nga ng kasama nating si Rafi Tima na yung kalsada doon sa may ospital ng Makati ay isinara muna para doon sa logistics o para doon sa pagdating ng convoy na nitong si Janet Lim Napoles na di umano ay tinuturong utak ng pork barrel scam. At sa ngayon ay pinapakita po natin itong mga video nga, itong live video ngayon kung saan nagaganap itong pagpunta ni Janet Lim Napoles sa ospital ng Makati, kung saan marami pong mga tao ngayon yung nakapalibot doon at isinara nga po itong kalsada para doon sa logistics kung saan gwardyado po o maraming mga escort o may ilang mga escort na mula sa PNP ang di umano'y tinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. At oras-oras, alam mo, dito sa News TV Live, ako po si Cedric Castillo. Maraming salamat at magandang gabi po mga kapuso.